o meron tayong pakikipagtunggali sa mundong ito. Okay? Kapag inaantok po yung katabi ninyo, sign yan na pinatutulog siya ng dyablo. Yeah, totoo yun. Kasi ayaw ng dyablo na makinig kayo sa akin. Tandaan nyo. Lalo na yung mga albularyo dito, umanda kayo. Patutulugin talaga kayo. Yung mga naniniwala sa tawas at lahat pa. Gagawin ang lahat ng kalaban para hindi kayo makapakinig. Nang sa gayon, hindi nyo malaman kung ano ang katotohanan. Kaya lumaban ho kayo, ha? Lalaban ba? Oy, makipagsuntukan kayo. Sige. Okay. So let's continue. Tonight, I don't know if this will be short, but I want us to answer 5 important questions for tonight. Alam ko po, marami na nakarinig nito. Pero since ako po inimbitahan dito, ibibigay ko po yung basic ulit. At sa mga nakarinig na, pasensya po, no? Pwede na kayo umalis ngayon. Okay? Pero maganda rin mag-review tayo nang sa ngayon malaman natin talaga ang katotohanan. Ang una, who or what is the enemy? Ano o sino ang kalaban? Warfare. Pangalawa, what are the enemy's attack strategies? No? Pangatlo, how did the enemy sneak into the camp? Paano nakapasok na sa buhay at bahay? Pangapat, sino ang kakampi natin? At panglima, paano magwawagi? Para sa akin, ito po ang pinakamahalaga. Kasi pumunta na rin lang kayo dito, di dapat matuto na kayo lumaban at manalo. Amen? Sino gustong manalo? O di punta kayo sa Iglesia ni Cristo. Manalo pala gusto niyo eh. Magwagi. Ayan, okay. So simulan po natin. Sino o ano ang kalaban? Pag sinabi pong warfare, may laban. Pagkikipaglaban. And the devil is known, or the enemy is known by many names. Sabihin nyo nga. Next. Next. Ulit. Pronunciation. Demon. O sabihin nyo, demon and devil. Baliktad. Hindi po demon and devil, ha? Devil and demon. Next. Okay. So, yan po yung mga ginagamit na terms, ha? Kaya kung ano man ang gamitin ko dyan sa apat na yan, alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Okay? So, pero meron pang isang katawagan sa kanila. At ito yung, nakikita ba nung nasa likod, yung mga slides? Tabingiro sa iba yun. Anyway, pakisabi nga po. Okay, fallen angels. Ibig sabihin, sa katuruan ng simbahan, sila po na mga kalaban natin ay dating mga anghel. Tandaan niyo yan, ha? Dating mga anghel. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Amen? Naniniwala kayo lahat ng nilikha ng Diyos mabuti? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. O, sa maniwala kayo sa hindi, mabuti po yan. Dati. Ngayon, di na. Okay? Fallen angels. Ibig sabihin, mga anghel na nahulog mula sa langit. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong, hulog ka ng langit, sabihin nyo, linawin mo. Dahil isa lang ang hulog ng langit, demonyo yon. Okay? Next. Marami yung nagsasabi sa mundo, marahil hanggang ngayon, na ang mga kalaban ay guni-guni lamang. Hindi totoo. Okay? Kumbaga, obsolete na. Dati lang yan. Sabihin natin sa probinsya lang yan. Eto, syudad, hindi na po yan uso rito. Kapag ganun ho ang sinasabi ng tao, ako bilang paring Katoliko, exorcist pa, naaawa po ako sa kanila. Bakit? Sapagkat pinasasaya nila ang diablo. Ha? Pinasasaya? Yes.
You make the devil happy when you express your unbelief in them. Na ikaw na Katoliko ay hindi ka naniniwala sa Diablo. Okay? So yun ang isa nilang kaligayahan. Pero bakit hindi ka maniniwala? Si Jesus mismo, sineryoso ang Diablo sa Biblia. Sino naman tayo para hindi maniwala sa mga pinaniwalaan ni Jesus? Di ba? Tayo yung mga nilikha lamang. Hindi tayo Diyos. Pero si Jesus na perpekto, naniwala sa Diablo at sineryoso niya ang demonyo. So what right do we have to say that the devil does not exist? Mali po yung kaisipan na yun, na hindi umiiral ang Diablo. Sabi ni John Paul II, and I want you to look at this, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Oh, di ba? Kaya pasintabi sa mga hindi naniniwala, baka hindi ka Katoliko. If you believe in God, if you believe in the gospel, then you have to believe in the enemy of God. Amen? Sabi nga ni Father Amorth, the chief exorcist before of the Archdiocese of Rome, ito po yung binabanggit ko kanina. To succeed in making people believe that he doesn't exist, that is the triumph of the devil. That is the purpose of the devil. To succeed in making people or us believe that he doesn't exist. Now, do you believe now? Wala pa rin? Ulitin ko? Ulit? Father Manjo, pakilala mo uli ako. Naniniwala ba kayo? Sabihin nyo na malakas to. Basahin nyo. Ready, go! Yan. Very good. Tingnan nyo katabi nyo. Yan. Hindi yan. Okay. What is the purpose of the fallen angels? Purpose. Meron silang pakay. Tandaan nyo yan, Hindi po sila nandito lang dahil lang sa wala. May pakay sila. Una, to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Masaklap yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit maraming tao ang ayaw na sa Diyos, ayaw sa simbahan, atheist, ayaw maniwala sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, at talagang gusto na sa kalaban. Nagtagumpay na ho ang Diablo sa mga taong ito. Kasi yun ang purpose nila Pero ito mas masaklap na kanilang goal. Are you ready for this? Ready? Okay. In the end, to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Yan lang. Wala nang iba. Tandaan ninyo, ang mga demonyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Sa impyerno. Pero hanggat wala pa doon sa final judgment, kakalad ka rin nila ang kaluluwa natin para mapunta rin ang impyerno. Kita nyo kung gaano katuso. Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo nagtataas ng kamay? Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtataas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please, raise your hand if you want. If not, don't. Oh, binaba nga. So you want to go to heaven? Today? May nagno? Ulitin ko. Do you want to go to heaven? Now? Iba-iba sagot Bigyan ko yun ng tip. Later daw. Mga ano oras Bigyan ko kayo ng tip Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto nyo mapunta ng langit. Yes? Pag sinabing now, say yes.
I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi mahalo kayo naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan nyo, sira talaga ulo natin, ano? Okay? Tsaka isa pa ho, ako honestly, Koko, tatanungin, gusto mo mapuntang langit? Yes. Now? Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. No. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Tanong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? Diyos o ikaw? O di mamatay na yung iba? But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. You get that? Kaya ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa eh. Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko, pinaniniwalaan ko. Okay? Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ho ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako, umalis na ako sa bahay. Pero mula nung sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maagang namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya ho kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito, remember this, you're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry, He will take care of the people at home. Kaya huwag nyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag mong i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay. Uulan eh. Bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kayo sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo dun. Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang. Para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo, Beelzebul is another. Leviathan. Lucifer. And Satan. Ito po yung mga big time, Yung iba, maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. Okay? So, yan po yung mga common names. Pero marami pa pong pangalan, Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan, Okay? Naantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo, Sabihin nyo, uy, demonyo ka. Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael. Michelle. Yan. Miguel. Yan. Diyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel. Bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng Ikwas yun. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo! Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel, Shalchel, Uriel. Okay. Kala nyo, very good kayo? Well,
kalimutan nyo na yung apat pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung apat pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang Katolika yung apat pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang Katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jodiel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka ng mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. May dokumento pong simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi, meron ka na. Ayan o. May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya Sister Cecil, huwag ka mainggit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag-inggit sa iba. Meron ka din. Okay? O sabihin mo ngayon, hay, salamat, meron ako. Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi, ay rami na winasak na tahanan. Ano kasunod? Matang pinaluhan, kay rami ng pusong sinugatan. Tuloy nyo! Naks, galing ah. Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon. Yung otokso, layuan mo ako. Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng Diablo? Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ang tukso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Gets nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, alam mo, natutokso akong magsimba. Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy.
Hindi tukso yun, mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayong humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix, o yung iba Viva Max. Di ba Calvin? Asa na yun? Di ba? Umulan pa. Ba't ka pupunta rito? Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung 7 diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila 7 sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechist, do you know the 7 deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain. Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na. Mga Sharon kayo. Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, anak, pinagpawisan ko yan. Sasabihin ng anak mo, ew, may pawis. Hindi, gluttony yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papadaig kay Beelzebul. Magpapasko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin, ano? Party, tama? Yung iba dyan, gluttons talaga. Bakit? Magdadala ng 2 tilapia, mag-uuwi ng 3 bangus. Get the point? Gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab. May Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na darating. Dati, kailangan mo pong mag-agaw buhay, makatikim lang ng Royal. Diba? Ganun tayo nun. Nabutan niyo yun, yung Royco. Naku, inabutan ko yan. Kailangan mo pong magkumbulsyon, makatikim ka lang ng Royal. Tsaka ng Skyflakes na isasawsaw mo. May sakit ako ibili ng Royal yan. Ako din, may sakit na. Oh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belial. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Ulitin ko. Huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban dun sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba? Minsan, busy-busy kayong kapapanood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood.
Pero tingnan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you're not being lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Sabihin mo, may sakit ka. Alam ko yan. No? Sabihin mo, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text ka, palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. Asmodeus, last. Kahalayan. Okay? Dati nasa ako sa Antipolo Cathedral. May nagpa-bless. Sabi sa akin, Father, papabless po kami. Ano yung papabless nyo? Motel po. Ha? Motel? Binabless ba ang motel? Binabless ang motel? Anong prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun eh. Pinuntahan ko na lang pero nagwisik-wisik lang ako. Buti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount. Sabi ko naman, bibigay ko na lang ho kay Father Rock. Rock, kung nanonood ka. Okay. Pero ito po ang madalas na panunukso sa lust, si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay? Next. Envy. Leviathan. Inggit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? Tama. Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? Mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Inggit. Alam niyo po, yung mga naiinggit, tandaan niyo po ito yung mga naiinggit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiinggit sa iba. Pansinin niyo. Look into yourselves. If you are envious of others, then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron? Ako wala. Nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ikaw'y nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin, ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize you are always loved. Ano kung hindi ka mahal ng tao? Ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ikaw'y mapagpasalamat at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka mainggit. Kasi pagkatapos nun, paninirang puri na. Yan ang pinagmumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mammon. Greed.
Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo at kahit sa ating mga sarili. Kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sapagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamay-ari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan nyo yun. That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta ako, ganun pa rin. Ano yun? Na kapag nagsisimba kayo ng daily, alam, Father, may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-maya, lalapit yun sa sacristy. Papa bless. Pero alam nyo po, kadalasan, kung titinan, papansinin nyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa ventilador. Di ba? Yung nahahanginan. Pag linggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100. Sabihin mo, dito ka sa hangin. But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba, iksevene na biba. Cruzaka sindikilu, nondako sindikidu, badevetu satana, numba suade mikivana, sunmala kweliba,
It's la viva, cruza casi nekilu, nonda kosi nekidu, badeveko satana, numbo suade nikivana, sun malay kweliba, it's la viva, cruza casi nekilu, nonda kosi nekidu, badeveko satana, numbo suade nikivana, sun malay kweliba, it's la viva.